Movie ni Vice Ganda at Bossing Vic Soto nanguna sa opening day. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Biyernes, December 27. Pero bago yan mga kaparokya, humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko at pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So, yun nga mga kaparokya, last Wednesday po nag-start na po ang palabas or yung showing ng mga entries ng Metro Manila Film Festival. Pero bago natin pag-usapan yan, ibibigay ko po muna sa inyo ang highest views na nakuha ng dalawang noontime show kahapon. So, disclaimer lang po mga kaparokya, ang kahapong episode po ay replay. So, dito makikita po natin sa data natin na ang It's Showtime po sa oras na 1:26 PM at sa replay po ng Especially For You kung saan ang celebrity guest ay si Rita Daniela. At sa under po yan sa kanilang main YouTube channel ABS-CBN It's Showtime na may 2.48 million subscribers. Sila po ay may 37,000 highest views. Para naman po sa Eat Bulaga sa oras na 1:23 PM at sa segment ng Gimme 5 kung saan ang celebrity guest contestant nila ay ang pamilya ni Michael Flores, ni Eddie Laure at ni James Blanco. Under po yan sa kanilang main YouTube channel Eat Bulaga TVJ na 1.19 million subscribers. Sila po ay nakakuha ng 62,000 highest views. So, dito mga parokya, kitang-kita na kahit po replay po ang episode ng dalawang noontime show ay angat pa rin po ang noontime show ng Iconic Trio. So, talagang mas pinapanood pa rin po pagdating sa kanilang main YouTube channel ang Eat Bulaga. So, punta po tayo mga parokya sa opening day box office rankings kung saan makikita po natin as of December 25, ang The Breadwinner is po ang siyang number 1. Pumangalawa ang The Kingdom. Pumangatlo ang Espanto. Pumang-apat ang Uninvited. Number 5 yung Green Bones. Number 6 yung Topak. Number 7 yung My Future You. Number 8 yung Strange Frequency. Number 9 ang Hold Me Close. At number 10 ang Isang Himala. So sa opening po mga kaparokya ay number 1 at number 2 po ang movie ng Unkabogable Star at main host ng It's Showtime na si Vice Ganda. At pumangalawa po ang pelikula ng Eat Bulaga. Main host or isa sa nagtaguyod ng Eat Bulaga na si Bossing Vic Soto na The Kingdom. So dito makikita po natin as of December 26 mga kaparokya, 232 cinemas po ang meron ang The Breadwinner, samantalang ang The Kingdom naman po ay 133 cinemas. So ibig sabihin ay mas marami pong sinihan mapapanood ang The Breadwinner. So hindi na po katakataka kung bakit number 1 po ang The Breadwinner. Parang gusto po nilang ang kinilahat ng sinihan dito sa ating bansa. At makikita po natin ang The Kingdom ay 133 cinemas lamang. So 99 cinemas po ang angat or lamang po ng and The Breadwinner is The Kingdom. Ang Espantaho mga kaparokya ay 143 cinemas. Ang Invited ay 127 cinemas. Ang Green Bones naman po ay 54 cinemas. Ang Topak ay may 35 cinemas. My Future You is 35 cinemas. Strange Frequency ay 39 cinemas. Hold Me Close ay 36 cinemas. At Isang Himala ay 22 cinemas. So, bakit alam ng MMFF kung papanoorin ba talaga ang The Breadwinner na kung saan meron po itong 232 cinemas? Samantalang 133 lang ang The Kingdom. Kita naman dito mga kaparokya na pagdating sa cinema or sa sinihan ay talagang lamang ang The Breadwinner. Kumbaga, kung kaya hindi na po katakataka na number 1 po pagdating sa opening day ang movie
ni Vice ganda. Samantalang pumangalawa ang The Kingdom, kung saan pagdating po sa cinemas ay pangatlo po, dahil ang pangalawa sa maraming cinemas ay Espantaho ni Judy Ann Santos at Miss Lorna Tolentino. Ang uninvited naman po ang siyang pumang-apat sa maraming sinihang mapapanood, ang movie po ni Miss Vilma Santos at Sir Aga Mulak. So, wag na po tayo magtaka mga kaparokya kung bakit number 1 po ang The Breadwinner is dahil sa dami din po kasi ng sinihang mapapanood ang palabas po ni Vice ganda. Pero palaban po ang The Kingdom dahil pumapangalawa po ito mga kaparokya. Pero unofficial pa lang yan mga parokya, medyo mahaba po or medyo mahaba pa po ang tatahakin ng mga palabas ngayong 2024 na entries po ng Metro Manila Film Festival. Dahil once na napanood po nila ang bawat movie, ay maikukwento po nila sa kanilang mga kapitbahay or pamilya kung gaano kaganda ang bawat palabas. Well, sana po mga kaparokya ating tangkilikin ang lahat ng cinemas. Kung marami po tayong pera, 10 movie po kaya nating panoorin is panoorin natin dahil tangkalikin po natin ang pelikulang Pilipino. So anyway mga kaparokya, hindi pa po tayo nakapanood ng The Kingdom dahil busy pa po tayo. Pero most likely by tomorrow ay makapanood po tayo ng movie ni Bossing Vic Soto. Dahil curious po tayo sa acting ni Bossing Vic Soto na first time po nating makikita na siseryoso siya sa kanyang role bilang isang artista. First time po ito mga parokya, kaya curious po tayo. So yun lang mga kaparokya, magsiingat po tayo at maraming salamat. Merry Christmas again and Happy New Year. Thank you and God bless.